Kapag iniisip natin ang ating mga lola, nanay o mas matatandang kaibigang babae, kadalasang ganito ang imahe natin sa kanila bilang matibay at matatag na haligi ng kanilang mga pamilya. Nalampasan nila ang ilang dekada ng mga hamon, nagpalaki ng mga anak, pinamamahalaan ang mga sambahayan, at madalas na nagtrabaho ng mahirap na mga karera habang nakikipag-juggling sa hindi mabilang na mga responsibilidad. Ngunit, ano ang mangyayari kapag ang mga mukhang walang talo na mga babaeng ito ay nagsimulang matulog ng higit kaysa karaniwan? Ano ang mangyayari kapag ang babaeng dati ay gising sa madaling araw na nagluluto ng almusal para sa lahat ay natutulog na ngayon hanggang tanghali? O kapag nagsimula siyang umidlip ng maraming beses sa buong araw? Karamihan sa mga tao, kabilang ang mga miyembro ng pamilya at maging ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, ay may posibilidad na iwaksi ang labis na pagtulog sa matatandang kababaihan bilang isang normal na bahagi ng pagtanda. Ipinapalagay nila na ito ay bumabagal lamang ng katawan o marahil ay isang side effect ng mga gamot o resulta lamang ng pagkakaroon ng mas kaunting mga responsibilidad at sa makatuwid ay mas maraming oras upang magpahinga. Bagamat ang mga salik na ito ay tiyak na gumaganap ng isang papel, kadalasan ay may mas malalim na nangyayari sa ilalim ng ibabaw. May damdaming tahimik na dinadala ng maraming nakatatandang kababaihan, isang emosyong napakalaki at literal na pinapagod sila sa mahabang panahon ng pagtulog. Ang damdaming iyon ay kalungkutan. Hindi lamang ang halatang kalungkutan na nagmumula sa pagkawala ng asawa o malapit na kaibigan, bagaman tiyak na bahagi iyon. Pinag-uusapan natin ang isang masalimuot, magkakapatong na kalungkutan na sumasaklaw sa maraming pagkalugi na naipon sa paglipas ng mga taon. Ito ay ang kalungkutan ng pagkawala ng kanilang kahulugan ng layunin, kanilang pisikal na kakayahan, kanilang kalayaan, kanilang kaugnayan sa isang mabilis na pagbabago ng mundo, at kung minsan ang kanilang mismong pagkakakilanlan habang sila ay lumipat mula sa pagiging kailangan ng lahat tungo sa pakiramdam na hindi nakikita o mabigat. Pag-isipan ito sandali. Sa buong buhay nila, karamihan sa mga kababaihan ng kasalukuyang nakatatandang henerasyon ay tinukoy ng kanilang mga tungkulin bilang mga tagapag-alaga, ina, asawa at kadalasang sentro ng damdamin ng kanilang mga pamilya. Sila ang hinarap ng lahat para sa ginhawa, payo at suporta. Sila ang mga nagpaplano, ang mga tagapag-alaga, ang mga nakaalala sa mga kaarawan ng lahat at siniguro ang mga pagtitipon sa holiday. Ang kanilang mga araw ay puno ng layunin, kahit na ang layunin iyon kung minsan ay napakalaki o walang pasasalamat. Ngunit pagkatapos ay nagbabago ang buhay, lumalaki at lumalayo ang mga bata, lumilikha ng kanilang sariling pamilya at buhay. Ang mga asawang lalaki ay nagretiro o pumanaw. Nagsisimula ng bumaba ang pisikal na kalusugan na ginagawang mas mahirap na mapanatili ang antas ng aktibidad na dati nilang nasiyahan. Ang mundo sa kanilang paligid ay nagiging digital at mabilis na nagpaparamdam sa kanila na hindi nakakakonekta sa kulturang dati nilang tinulungang hubugin. Biglang, ang babaeng dating kailangang-kailangan ay nasumpungan ang kanyang sarili na may mga walang laman na araw at isang malalim na pakiramdam na hindi na siya kailangan o pinahahalagahan. Hindi lang lungkot ang pinag-uusapan natin. Ito ay isang malalim, malaganap na kalungkutan na umaantig sa bawat aspeto ng kanilang pag-iral. Ito ay ang kalungkutan ng panoorin ang kanilang sariling mga katawan ipagkatanulo sila, nagiging mas maaasahan at mas masakit sa bawat lumilipas na taon. Ito ang kalungkutan ng mga kaibigan at kapatid na hindi nabubuhay, dumalo sa mas maraming libing kaysa sa mga pagdiriwang. Ang kalungkutan na makita ang kanilang mga anak na nahihirapan sa mga problemang hindi na nila kayang ayusin o protektahan. Ito ay ang kalungkutan ng pakiramdam tulad ng mga estranghero sa isang mundo na lumipat nang wala sila. Kapag ang kalungkutan na ito ay naging napakalaki, ang katawan at isip ay may natural na tugon, sila ay nagsara.
Ang pagtulog ay nagiging isang pagtakas, isang pansamantalang pagbawi mula sa sakit ng kamalayan. Ito ay hindi katamaran o kahit na depresyon sa klinikal na kahulugan, kahit na ang depresyon ay tiyak na isang bahagi. Ito ang paraan ng katawan para protektahan ang sarili mula sa isang emosyonal na pasanin na napakabigat sa pakiramdam habang gising. Ang pag-unawa sa kalungkutan na ito ay napakahalaga dahil ito ay madalas na hindi nauunawaan o ganap na hindi pinapansin. Maaaring mapansin ng mga miyembro ng pamilya na mas natutulog si nanay o lola, ngunit maaari nilang iugnay ito sa pagtanda o ipagpalagay na pagod lang siya. Baka magpasalamat pa sila na nagpapahinga siya ng higit sa pag-aakalang ito ay mabuti para sa kanilang kalusugan. Maaaring suriin ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung may mga karamdaman sa pagtulog, mga side effect ng gamot o pinagbabatayan ng mga medical na kondisyon na lahat ay mahalaga, ngunit maaaring nilang ganap na makaligtaan ang emosyonal na bahagi. Ang pagiging komplikado ng kalungkutan na ito ay hindi maaaring overstated. Para sa maraming nakatatandang kababaihan, hindi lamang ito tungkol sa pag-miss sa nakaraan o pakiramdam na malungkot sa kasalukuyang mga pangyayari. Ito ay tungkol sa pagharap sa isang pangunahing pagbabago sa pagkakakilanlan na hindi sapat na inihanda o sinusuportahan ng lipunan sa atin. Sa buong buhay nila, ang mga babaeng ito ay nakondisyon upang makuha ang kanilang halaga mula sa kanilang pagiging kapaki-pakinabang sa iba. Kapag ang pagiging kapaki-pakinabang na iyon ay hindi na kailangan o pinahahalagahan sa parehong paraan, maaari silang makaramdam ng pagkawala at walang layunin. Isaalang-alang ang babaeng gumugol ng 40 taon bilang isang guro, humubog sa mga kabataang isipan at iginagalang sa kanyang komunidad. Kapag nagretiro na siya, maaaring masiyahan siya sa kalayaan, ngunit sa paglipas ng panahon, maaaring makaramdam siya ng kawalan. Ang sistema ng edukasyon ay nagbago, ang teknolohiya ay nagbago kung paano natututo ang mga bata at ang kanyang mga dekada ng karanasan ay biglang nadama na hindi napapanahon. Hindi na siya ang dating eksperto. Hindi na ang taong pinupuntahan ng mga batang guro para sa payo. Ang pagkawala ng propesyonal na pagkakakilanlan na ito ay maaaring mapangwasak. O isipin ang tungkol sa babaeng matriarch ng isang malaking pamilya, ang pinuntahan ng lahat para sa mga hapunan sa linggo at mga pagdiriwang ng holiday. Habang ang kanyang mga anak ay nagiging abala sa kanilang sariling buhay at ang mga apo ay nagiging abala sa mga aktibidad at teknolohiya, ang mga pagtitipon na iyon ay nagiging mas maliit at mas madalas. Maaari pa rin siyang magluto ng parehong detalyadong mga pagkain, ngunit para sa mas kaunting tao o maaari niyang ihinto ang pagluluto ng buo dahil sa pakiramdam nito ay walang kabuluhan. Ang papel na nagbigay ng kahulugan sa kanyang buhay ay nabawasan at kasama nito ang kanyang pakiramdam ng layunin. Ang mga pisikal na pagbabago ay nagdadaragdag ng isa pang layer sa kalungkutan na ito. Maaaring makita ng babaeng dati nang nag-harden ng maraming oras na masakit ang pagluhod ng arthritis o wala siyang lakas na magdala ng mabibigat na watering can. Maaaring makita ng babaeng dating travel coordinator ng pamilya na ang paglalakad ng malalayong distansya o pag-navigate sa mga paliparan ay naging masyadong mahirap. Ang mga ito ay hindi lamang pisikal na mga limitasyon. Nawalan sila ng mga aktibidad na nagdulot ng kagalakan at pakiramdam ng tagumpay. Ang kalungkutan ay sumasaklaw din sa panonood ng kanilang sariling henerasyon na mawala. Ang mga matatandang kababaihan ay madalas na dumadalo sa mga libing ng mas madalas. Nagpapaalam sa mga kapatid, pinsan, kaibigan noong bata pa at mga kapitbahay na nagbahagi ng kanilang mga alaala at nauunawaan ang kanilang mga sanggunian. Ang bawat pagkawala ay hindi lamang pagkamatay ng isang mahal sa buhay, ito ay ang pagkamatay ng isang bahagi ng kanilang sariling kasaysayan at pagkakakilangan. Ang mga taong nakakakilala sa kanila noong sila ay bata pa, na naaalala ang kanilang mga pangarap at nagbahagi ng kanilang mga karanasan, ay nawala, na nag-iiwan sa kanila na higit na nakahiwalay at nahiwalay sa kanilang nakaraan. Ang mga alalahanin sa pananalapi ay maaaring magdagdag ng isa pang dimensyon sa kalungkutan na ito. Maraming nakatatandang kababaihan
lalo na ang mga mula sa mga henerasyon kung saan ang mga kababaihan ay mas malamang na magkaroon ng malaking karera o ipon sa pagreretiro ang nahaharap sa kawalan ng katiyakan sa pananalapi. Maaari silang magdalamhati sa pagkawalan ng kalayaan sa pananalapi, ang stress sa paghanap ng mga pangangailangan sa isang nakapirming kita, o ang takot na maging pabigat sa kanilang mga pamilya. Ang kahinaan sa pananalapi na ito ay maaaring magsama ng mga damdamin ng kawalan ng kapangyarihan at pagkawala ng kontrol sa kanilang sariling buhay. Ang mga pagbabago sa teknolohiya at kultura ay lumikha ng isa pang pinagmumula ng kalungkutan. Mabilis na nagbago ang mundo at maraming nakatatandang kababaihan ang nakadarama ng pag-iiwan. Ang mga simpleng gawaing tulad ng pagbabangko, pamimili o pakikipag-usap sa mga miyembro ng pamilya ay naging mga digital na proseso na maaaring makaramdam ng pananakot o imposibleng mag-navigate. Maaari silang magdalamhati sa pagkawala ng mga personal na koneksyon na napalitan ng mga screen at mga automated na system o makaramdam ng pagkabiko sa kanilang kawalan ng kakayahang umangkop sa mga bagong paraan ng paggawa ng mga bagay. Ang tugon sa labis na kalungkutan na ito ay madalas na tila labis na pagtulog, ngulit ito ay talagang isang anyo ng emosyonal na hibernation. Ang pagtalog ay nagiging isang santuaryo kung saan ang sakit ng pagkawala ay hindi umiiral, kung saan hindi nila kailangang harapin ang kanilang mga nabagong kalagayan o pakihamdam ng kawalan ng kaugnayan. Ito ay hindi sinasadyang pag-iwas. Isa itong natural na mekanismong proteksyon na nagbibigay daan sa kanila na makayanan ang mga emosyong nararamdamang napakalaki para maproseso habang gising. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga para sa mga miyembro ng pamilya at mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na tumingin sa labas kapag napansin nila ang pagtaas ng pagtulog sa matatandang kababaihan. Sa halip na magtanong lamang tungkol sa mga physical na sintomas o ipagpalagay na ito ay normal na pagtanda, kailangan nilang tuklasin kung anong emosyonal na pagkalugi ang maaaring mag-ambag sa pag-uugaling ito. Kailangan nilang maunawaan na ang kalungkutan na ito ay totoo, wasto at karapat-dapat sa atensyon at suporta. Ang mabuting balita ay kapag ang kalungkutan na ito ay nakilala, may mga makabuluhang paraan upang matugunan ito. Nagsisimula ito sa pagpapatunay, pagpapaalam sa nakatatandang babae sa iyong buhay na normal at naiintindihan ang kanyang nararamdaman. Kadalasan, sinasabi sa mga matatanda na dapat silang magpasalamat sa kung ano ang mayroon sila o dapat nilang tanggapin ang mga pagbabagong dulot ng pagtanda. Ang dismissibong approach na ito ay nagdadaragdag lamang sa kanilang pakiramdam ng pagiging invisibility at invalidation. Sa halip, lumika ng espasyo para pag-usapan nila ang kanilang mga pagkalugi, magtanong ng mga partikular na tanong tungkol sa kung ano ang pinaka-na-miss nila tungkol sa kanilang mga kabataan, anong mga pagbabago ang pinakamahirap tanggapin o kung ano ang pinaka-nalulungkot nila. Makinig ng hindi sinusubukang ayusin o bawasan ang kanilang mga damdamin. Kung minsan, ang simplang pakikinig at pag-unawa ay maaaring magsimulang iangat ang ilan sa emosyonal na bigat na dinadala nila. Tulungan silang makahanap ng mga bagong mapagkukunan ng layunin at kahulugan. Hindi ito nangangahulugan na itulak sila sa mga aktibidad na hindi nila interesado o kaya, ngunit sa halip ay tuklasin kung anong mga aspeto ng kanilang pagkakakilanlan at mga halaga ang maaaring ipahayag sa mga bagong paraan. Ang dating guro ay maaaring makahanap ng katuparan sa pagtuturo o mentoring. Ang dating tagapag-alaga ay maaaring masiyahan sa pagboluntaryo sa mga bata o hayop. Ang susi ay ang paghahanap ng mga aktibidad na naaayon sa kanilang pangunahing pakiramdam ng sarili habang pagiging makatotohanan tungkol sa kanilang kasalukuyang mga kakayahan. Ang pisikal na kalusugan ay hindi dapat ipagwalang bahala, ngunit dapat itong matugunan ng buong buo. Ang ehersisyo, wastong nutrisyon at pangangalagang medikal ay mahalaga. Ngunit, ang mga ito ay pinaka-epektibo kapag sinamahan ng pansin sa emosyonal na kagalingan. Hikayatin ang marumanay na mga pisikal na aktibidad na kanilang kinagigiliwan at maaaring makatotohanang mapanatili.
Maaaring ito ay paglalakad, paglangoy, paghahardin sa mga nakataas na kama o mga ehersisyo sa upuan. Ang layunin ay hindi lamang physical fitness, kundi pati na rin ang mood-boosting benefits ng paggalaw at ang sense of accomplishment na nagmumula sa pag-aalaga sa sarili. Ang mga koneksyon sa lipunan ay mahalaga para sa pagtugon sa kalungkutan na humahantong sa labis na pagtulog. Pinagsasama ng paghihiwalay ang lahat ng iba pang mga pagkalugi na nagpaparamdam sa kanila ng higit na labis. Tulungan ang matatandang kababaihan sa iyong buhay na mapanatili at bumuo ng mga panlipunang koneksyon. Maaaring kabilang dito ang mga regular na tawag sa telepono o pagbisita, pagpapakilala sa kanila sa mga senior center o grupo ng komunidad, o pagtulong sa kanila na kumonekta sa iba na kapareho ng kanilang mga interes o karanasan. Ang teknolohiya ay maaaring maging kasangkapan din dito kung sila ay handa at may kakayahang matuto. Makatutulong ang mga video call sa malalayong miyembro ng pamilya, mga online na komunidad para sa kanilang mga libangan o interes, o maging sa social media na labanan ang paghihiwalay. Dapat ding isaalang-alang ang propesyonal na suporta. Ang pagpapayo sa kalungkutan, mga grupo ng suporta para sa mga nakatatanda o therapy na partikular na nakatuon sa mga pagbabago sa buhay ay maaaring maging lubhang kapakipakinabang. Maraming matatandang kababaihan ang lumalaban sa ideya ng pagpapayo dahil sa mga generational stigma sa paligid ng kalusugan ng isip. Ngunit ang pag-frame nito bilang suporta para sa isang normal na paglipat ng buhay sa halip na paggamot para sa isang sakit sa isip ay maaaring gawin itong mas katanggap-tanggap. Ang ilang mga komunidad ay nag-aalok ng mga grupo ng suporta, partikular para sa matatandang kababaihan na nakikitungo sa mga pagbabago sa buhay, pagkabalo o mga pagbabago sa pagreretiro. Ang dynamics ng pamilya ay kadalasang kailangan tugunan din. Maaaring kailanganin ng mga nasa hustong gulang na bata na suriin ang kanilang sariling mga palagay tungkol sa kanilang tumatanda ng mga magulang at humanap ng mga bagong paraan upang maisama sila sa buhay pampamilya na kumikilala sa kanilang nagbabagong kakayahan habang pinahahalagahan pa rin ang kanilang mga kontribusyon. Maaaring mga hulugan ito ng paghingi ng kanilang payo sa mga desisyon, kasama sila sa pagpaplano ng pamilya, o paghahanap ng mga bagong tradisyon na angkop para sa kasalukuyang sitwasyon ng lahat. Ang layunin ay tulungan silang madama na sila ay pinahahalagahan at kinailangan nang hindi sila labis na labis o inaasahan na gampanan nila ang mga tungkuling hindi na nila kayang pamahalaan. Mahalaga rin na kilalanin kung kailan kailangan ang propesyonal na pagsusuring medikal. Bagamat ang kalungkutan ay kadalasang pinagbabatayan ng labis na pagtulog sa matatandang kababaihan, maaaring may mga kondisyong medikal na nag-aambag o nagpapalala sa problema. Ang mga karamdaman sa pagtulog, mga side effect ng gamot, depresyon, mga problema sa thyroid o iba pang mga isyu sa kalusugan ay dapat iwasan o magamot ng naaangkop. Ang susi ay upang matugunan ang parehong emosyonal at pisikal na aspeto ng labis na pagtulog sa halip na tumuon sa isa lamang. Ang paglikha ng isang sumusuportang kapaligiran ay nagsasangkot ng pag-unawa na ang pagbawi mula sa ganitong uri ng kalungkutan ay hindi linyar. Magkakaroon ng magagandang araw at masamang araw, mga panahon ng pakikipag-ugnayan na sinusundan ng pag-alis, at mga oras na ang pagtulog ay muling naging pangunahing mekanismo sa pagharap. Ito ay normal at hindi nangangahulugan na ang pag-unlad ay hindi nagagawa. Ang paggaling mula sa masalimuot na kalungkutan na nauugnay sa pagtanda at mga pagbabago sa buhay ay nangangailangan ng oras at pasensya. Ang pag-iwas ay nararapat ding isaalang-alang. Bagamat hindi natin mapipigilan ang pagtanda o lahat ng nauugnay na pagkalugi nito, makakatulong tayo sa paghanda ng mga tao para sa mga pagbabagong ito sa buong buhay nila. Kabilang dito ang paghikayat sa iba't ibang pinagmumulan ng pagkakakilanlan at layunin na higit pa sa mga tradisyonal na tungkulin, pagpapanatili ng pisikal na kalusugan at panlipunang koneksyon sa buong buhay, at pagkakaroon ng tapat na pag-uusap tungkol sa pagtanda at mga hamon nito bago sila maging napakalaki. Para sa matatandang kababaihan na kasalukuyang nahihirapan sa kalungkutan na ito,
Mahalagang tandaan na ang kanilang mga damdamin ay wasto at ang tulong ay magagamit. Ang sobrang tulog ay maaaring ang kanilang kasalukuyang mekanismo sa pagkaya, ngunit hindi ito kailangang maging permanenteng estado nila. Sa pamamagitan ng pag-unawa, suporta at naaangkop na mga interbensyon, makakahanap sila ng mga bagong paraan upang i-navigate ang kanilang mga pagkawala habang tumutuklas ng mga bagong mapagkukunan ng kahulugan at kagalakan. Ang paglalakbay sa kalungkutan ay malalim na personal, at kung ano ang gumagana para sa isang tao ay maaaring hindi gagana para sa iba. Ang ilang mga kababaihan ay maaaring makahanap ng aliw sa mga espiritual na kasanayan o mga relihiyosong komunidad. Ang iba ay maaaring makatuklas ng mga bagong creative outlet tulad ng sining, pagsusulat o musika. Ang ilan ay maaaring makahanap ng layunin sa advokasya o voluntaryong trabaho, habang ang iba ay maaaring tumuon sa pagpapalalim ng mga relasyon sa pamilya at mga kaibigan. Ang susi ay manatiling bukas sa mga posibilidad habang iginagalang ang mga individual na kagustuhan at limitasyon.